Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito at magkakaroon tayo ng panibagong series na Speak to Inspire. So, Proverbs chapter 18 verse 21 ang sabi rito. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. So, yung mga salita daw natin ay kaya daw bumuhay, ay pumatay ng tao. Syempre hindi naman literal na talagang patay, pero kumbaga yung mga salita natin at yung mga nanggagaling sa bibig natin ay enough na or sapat na para makapang bring down ng tao. Syempre sa mga nararamdaman, kumbaga syempre nga naman pag nakakasakit ka, ay hindi natin alam kung nasasaktan ba natin o kung nasasaktan ba natin siya or kung na-encourage ba natin siya. Gano'n, kumbaga sinasabi rito na words are powerful. Talagang to the point na kaya niyang makapatay at kaya niyang makapambuhay ng tao. So sa unang teaching po na tayo, tongue has the power to heal. So yun, tongue has the power to heal. So isang tao, kunwari, isang tao nalulungkot, may problema sa buhay, down na sa buhay at sobrang daming problema. Yung salita ba, yung pag-comfort natin sa kanya, kunyari sabihin natin siya ng okay na yan, okay lang yan, may pag-asa pa, mga ganun ba, mga encouraging na words. Kumbaga yung mga salitang yun, napakasimple lang pero enough na yun, sapat na yun para makapangbuhay or para makapang heal ng ibang tao. Kaya ganun sinasabi na kunyari parang yung sabihin mo lang na okay lang yan, gano'n. Kumbaga parang i-cheer up mo lang, enough na yun para makapanghil Kumbaga may mga tao talaga na kailangan lang nila ng merong magsasabi sa kanila ng mga gandang bagay para magkaroon sila ng gana mabuhay, ganun ba. So sa ikalawang teaching, ang sabi rito, the tongue has the power to destroy. So kung ang salita ay may kapangyarihan para makapang-engganyo or para makapang pasaya ng tao, sa kabaliktaran, ang salita ay kaya ring sumira ng tao. Kumbaga yun nga, alam naman yung mga panlalait, yung mga kung ano-anong pangkukutsa ang ginagawa. Kumbaga kasi words are powerful talaga na hindi natin alam na yung salitang yun ay sobrang nakakasakit na pala doon sa isang tao. Enough na para madurog siya, enough na para mawasak siya. So the tongue has the power to destroy. So sa ikatlong teaching, ang sabi nito, people eat the fruits of what they say. So yung mga tao, kung ano yung sinasabi nila, maganda man o masama, sa huli kakainin nila yon, sa huli babalik sa kanila yon. Na kumbaga kapag ang tao ay puro kasamaan ang ginawa, ang sinabi, or puro pang alipusta ang ginawa, may karma doon. Kumbaga sila din yung kakain na yun Darating ang panahon na sasabihin din sa kanila yon. Darating ang panahon na mararamdaman din nila yon. Kapag ang tao naman ay mabait or kapag ang tao ay mabuti sa kanyang salita, ganon. Pagdating ng panahon, aanihin niya rin yun. Marami rin magsasabi sa kanya ng magagandang bagay, ng mga mabubuting bagay, ganun ba? So, kumbaga, kung ano yung sinabi mo, pagdating ng panahon, kakainin mo yun. So, sa unang application ng sabi rito, punta tayo. Paano nga ba natin ito maya-apply sa ating mga buhay? Unang-una, choose your word wisely. Yun nga. Ang salita, ang mga words ay may kapangyarihan yan para makapangwasak at makabuo ng tao. So, dapat lang na yung mga salita natin ay gamitin natin ng tama, gamitin natin ng sa mabuting paraan. Maging be careful tayo, mag-ingat tayo sa mga sasabihin natin, kasi nga yun nga, once na sinabi mo na yan, hindi mo na yan mababawi hindi mo na yan mababalik yung oras na sasabihin mo, sana pala hindi ko na lang sinabi yun. So ganon, na kumbaga mag-isip muna tayo kung dapat mo bang sabihin yung isang bagay, kung makakaapekto ba to, ganon. Choose your word wisely. So sa ikalawang application, always speak Christianly. Always speak Christianly. Ipakita mo yung pagiging Kristiyano mo sa kung paano ka magsalita. Yung salitang walang tinatapakan tao, salitang walang nilalait,
yung pagsasalitang walang walang yung salitang walang nilalait ba, ganun nga, yung salitang Kristiyano ba, salitang siyempre alam naman natin yung salitang nakakatulong sa ibang tao. So kumbaga yun, always speak Christianly. Dapat makita sa pananalita mo yung pagiging Kristiyano mo. So sa ikatlong application sabi, plant seed of inspiration. Magtanim tayo ng inspirasyon or ng salitang nakaka-inspire sa mga tao. Dahil nga yung salita natin ay may kapangyarihan yan para uminspire or para manghikayat, mag, mag-angat ng isang tao. So dapat lang na nagtatanim tayo ng ganan sa mga utak ng tao sa pamamagitan ng salita. So yun, dapat sinasabi natin na lagi natin chini-cheer up, gano'n, lagi natin inaano. So plant seed of inspiration. Magtanim tayo ng inspirasyon gamit yung mga salita natin. So yun lamang, napakarami ko natutunan sa araw na ito. Maraming